Hello, good morning again. Tuloy lang natin itong mga exercises para yung mga, lalo na yung mga nagsisimula pa lang, hindi na kakalimutan. Ito nga pala, balikan natin yung accounting equation. Ano yung accounting equation? Ito, di ba? Assets equals liabilities plus equity. Assets, yan yung mga economic resources ng negosyo. Liabilities, yan yung mga pagkakautang, like payables. Equity, ito naman yung share, o yan yung ownership ng mga may-ari or may-ari. Sa corporation, yung mga stockholders o shareholders. Sa partnership, yung mga partners. Then sa single proprietorship, yung single owner. Ang purpose kasi, dapat itong, pag nagre-record tayo, nagre-record kayo, dapat laging nami-maintain yan. Equation na yan, yung assets equals liabilities plus equity, para wala kang problema sa financial statements mo. Pag nag-generate ka na, after gumawa ka ng worksheet, after ng adjustment, then, yung financial statements na. Kasi yan naman ang pinaka-product ng accounting or bookkeeping. Tuloy natin to Pero ang gagawin natin dito, gagawa tayo ng accounting entries. Para practice at natatandaan ninyo. Then yung wala namang date ito kasi kaya wala mo ng date yung mga entries at wala explanation muna. Para lang dinagdag ko lang yan. Okay, exercise 3 na tayo. Mr. John Wick established a business on January 1, 2024 and invested 6,000 cash in a building valued at 150,000. A summary of transactions for January follows. Required, put INC or increase and or DEC for decrease on the columns to show the effects on the business. Ano ang effect niya sa assets, liabilities, owner's equity, revenues, and expenses. Katulad din yung exercise na ginawa natin kahapon, yung exercise 2. Simulan natin, Collected rent for the month. Ano ang effect nito? Collected rent for the month, pera. Anong analysis niyan? I-analyze muna, di ba? Naka-receive ng pera. Cash, 12,000. Then, i-credit mo yan, syempre. Kasi nga yung accounting equation, dapat ma-preserve yan, di ba? So, for every debit, dapat may credit. At both sides, balance dapat. Okay, yung effect muna natin, naka-receive ng cash. So, asset yon. Sagot, increase. Oops, sorry. Saan na ba yan? Increase. Capitalize natin, Then, revenue. Kasi rent income yan, Increase. So, gagawa tayo ng, parehong increase yan, ng entry. Ano ba ang entry natin dito? Yung mga nakapag-aral na, nasimula na, di ba? Naka-receive tayo ng cash. So, debit, cash. Ano ba yan? Napuyat kasi ako sorry 12,000. Ano ang credit? Kasi pansinin ninyo, ang investment niya, cash 6,000, then building. Hindi naman sinabi yung yung negosyo. Ibig sabihin ng negosyo nito, rental. Rental business. So, ang credit niya ay rent income. 12,000. Kita yan, di ba? Revenue. Next. Paid insurance premium on building 2,000. Asset method use. So, sinabi na.
Insurance premium. Ano yan? Para insurance, di ba? Asset. Asset eh. So, ang entry niyan ganito eh. Prepaid. Insurance. 2,000. Ano ang credit? Paid. So, cash. Credit cash. 2,000. So, para dito, anong sagot dito? Paid insurance, prepaid insurance, asset, nag-increase. So, increase in asset. Then, yung cash, nag-decrease. Kaya, asset, decrease. Ganito gawin natin na lang. Increase and decrease. Diba? Parehong asset kasi yan. Next, paid the Meralco bill, 1,000. Isipin nyo kagad kung ano yung account na i-debit tsaka i-credit. O, sige. Ano ang i-debit dito? Meralco bill, expense. So, ang entry ay utilities. Debit. Oops. Sorry. Then, credit, paid. Cash. O, ganyan na muna kasi walang column dyan eh. Para lang mabilis tayo. O, anong sagot dito? Utilities, expense yan, di ba? Nag-increase. So, expense dito sa huli. Increase. Then, credit, yung cash. So, asset, cash, nag-decrease. Okay? Next, D. Paid salaries, 2,000. Paid na naman. O sige, unahin natin lagi yung entry para salaries, debit, 2,000. Pwede rin lagay yung salaries expense or salaries na lang. Okay naman yan. Paid, so cash. Credit ulit, 2,000. Salaries, anong classification nun? Expense, di ba? So, dito, increase. Then, cash asset, nabawasan, 2,000. So, decrease. Okay? Letter E. Bought supplies, 500. Expense method use. Sige, gawa muna tayong entry. Expense method, sinabi na. Kasi dalawa, di ba? Ang allowed or pwedeng gamitin sa recording ng expense. Yung asset method at saka yung expense method. So, ang expense method, ang i-debit mo, expense account. Supplies, expense, debit. Credit, bought daw eh. Hindi naman inuutang, di cash, credit. Teka ha. Yan. Enter. O, expense. Dito ang expense. Nadagdagan na naman ng expense. So, increase ng expense. At decrease ng asset cash. Okay?
Next, borrowed 3,000 from China Bank for the business. Hindi personal, for the business daw. Sige, gawa muna tayong entry ulit. Analysis, borrowed 30,000, pera ito from China Bank for the business. Umuutang. So, anong nadagdagan? Kung meron ka ng pera, di cash. Debit. Ano ang credit mo? Umutang. Ang gagamitin ay loan payable. O, lagay natin yung bangko. China Bank. Check what? O, cash, ayan. Nadagdagan, debit. So, increase. Loan payable. Ano yung payable ulit? Babayaran. Debt. Diba? Ang tawag dyan, liability. So, saan ang liability? Ito. Second. So, liability increased. Kasi, normal balance and liability is credit. O, increase mo, credit. Next, paid 500 interest on the bank loan. O, yan kasi yung bank loan, may monthly interest yan. Diyan kumikita ang bangko, di ba? Analyze natin. Nagbayad ng 500 para sa interest expense. So, debit, interest, expense. 500. Anong credit? Paid. So, cash. Credit, nabawasan na naman. Anong nangyari dyan? Interest expense, expense. Nadagdagan, so increase, di ba? Dito yung expense Yan. Increase. O, nabawasan na naman ng cash. So, decrease. Decrease ang cash natin, asset. Next, Mr. Wick, si John Wick, took 1,000 for personal use. O, anong klaseng transaction to? Investment or withdrawal? Ito, opposite ng pag-i-invest sa negosyo, yung withdrawal or drawing. Anong entry sa drawing? Diba ganito? Mr. Wick. How are you, Mr. Wick? Drawings. Drawing siya, no? Or withdrawal, tawag dyan. 1,000, siguro bibili ng Jollibee. Kakain. Credit. Pera kinuha niya. So, cash, credit. 1,000. Dapat, i-record din yan. Kahit na ikaw ang may-ari, kahit ikaw lang ang nagbabantay, i-record mo pa rin para kompleto yung records ng negosyo mo. So, drawing. Ano yung drawing? Yan ang tanong. Ang drawing ay isang contra equity or contra capital account. So, i-decrease niya ang capital. Kasi dinideduct yan Di ba sa closing entry natin, kung inabot nyo na yung closing entry, binabawas yan So, decrease. Owner's equity, decrease. Decrease yan O, anong kinuha? Pera. So, decrease din. Kasi hindi naman increase, decrease. Depende kasi sa balance ng normal balance, di ba? Ng isang account.
O, last na tayo. Paid 15,000 of the bank loan. Binayaran yung inutang na 30,000. Pero hindi binayaran lahat. Kalahati lang. O, entry muna tayo. Ano ang i-debit natin? Anong account? Ando sa taas, di ba, sa F? Loan payable. Kasi babawasan na eh. China Bank. Mababawasan na yung utang ng negosyo. Oh, 15,000. Paid cash. Credit. 15,000. So, dito, loan payable, China Bank, dinebit mo. Asan yung liability? Ito pala, liability sa tabi. So, ang liability mo ay nag-decrease. Diba? Bawasan siya, dinebit mo. Then, cash, decrease ulit siya. Kasi nabawasan ng cash, binayad mo. Okay? Ano ito? Kasi natin. So, ganyan, ano? Kung hindi masyadong makuha pa, balik-balikan lang ito. Dito sa pag-enter naman, yung dead coil pa rin, ang tandaan ninyo, kung di pa kayo sanay mag-debit credit. Yung mga account title kasi, either maganda kung may existing na chart of accounts na, di ba? Kasi nandun yung account code, tsaka yung account titles or account names na gagamitin mo. Pero minsan wala. Kaya dapat malaman mo. Either i-research mo online or magtanong ka sa isang bookkeeper na kung kaibigan mo, na bibigay naman sa iyo yung advice na libre. Ganon. Or accountant kung may kaibigan ka. Kaya nga isang advice para daw gumanda ang buhay mo, dapat makipagkaibigan ka sa isang accountant. Ganon. Sige, yan muna. Kasi ang gusto ko dito, masanay muna sa recording. Recording, anong mga account, paano ang analysis, paano ang treatment, ano account title ang gagamitin, para masanay. Okay, thank you.